magsuko. Ang title ng mensahe ko, Make God Your Partner. Make God Your Partner. Ang rule ng partnership ay mayroon din pong rule. Mayroon din pong tinutukoy na statutes. Alagaden. Paglintigan. Kastamot iskol. Kastamot kadagiti anya mga institution. O nasubukan yung trabaho ng Jollibee, mayroong rules ng Jollibee na ini-issue yung manager doon. O any corporation. O a corporation, mayroon pong rules sa partnership. Sa teacher nga mayroon ding rules. Sa opisina, mayroon ding rules. Yung gusto niya nasusunod, yun ang tinutukoy tumatakbo sa kabunduhan. Ang gusto nila nasusunod. Ang batat ay nasa kanilang kamay. Pumatay ng tao. Kasalanan mo kaya patayin. Walang sinusunod na rule. Meron silang rules. Pero mas maganda meron tayong rules na sinusunod. Yun po ay rule ng Diyos. Daan natin yan. In the ancient times, yung pong naunang mga forefathers natin meron po silang pagtatayo ng kingdom o kaharian na ito po ay mataas na bakod at malawak. Maaaring palagay mo na 30 hektar o 100 hektar ang kanila pong nasasakupan. Napalibutan po yan na matataas na bakod. Nandun na yung kanilang hanap buhay, nandun na po yung tubig. Ang problema sa tubig, nagmula sa labas. Sana, ito ang samatyo. Saan nagmula ng tubig? Sa magat. Wala tayong sariling bukal dito. Wala tayong sariling tubig dito sa loob ng samatyo na katulad po yung nanggaling po sa dam site o sa magat dam na magsusuporta yung patubig ng mga palay. Makinig. Yung pong tubig na yan, na bukal, o tubig na mula sa magat dam, hindi pag-aari ng samatyo, pwede ikakat po yung pong engineer doon, o yung may hawak, yung pong magat dam, pwede na isasara yung tubig, at hindi mapunta sa atin yung tubig sa bayan ng samatyo. Kasi mayroon silang pamunuan doon. Magkaibang pamunuan sa bayan ng samatyo, iba po may hawak ng tubig. Yung mga Israel, mayroon silang sariling Diyos na sinasamba na ayon sa Diyos ng Bible, na yun ang ating Diyos hanggang ngayon. Ay, meron po silang sinasamba na Diyos pinupuri. Yung may hawak ng tubig, ay iba ang kanilang Diyos, si Bea o si Beelzebub, ganyan. Kaya, natatakot ang mga Israel na hindi sila makipagkaibigan yung nasa labas. Kasi ang supply ay nandoon po sa labas, ang tubig. Kung kontrahin natin sila, mapuputol ang tubig para sa atin. Ito ngayon ang hamon. Kung ang Diyos ang iyong partner, yung tubig na mayroon sa magat dam, kaya yung provide ng Diyos within yung bakod na kaya. Kaya ng Diyos i-provide kung kakayanan ang pinag-usapan ang ating pagbinihingi sa Diyos. Kung yan po ang ating sentro ng ating pagtanong. Kaya ba ng Diyos yan? Kaya ng Diyos yan. Iyon po ang topic po dito sa Make Your God Your Partner. Tingnan niyo mabuti, members. Na behind tayo sa mga churches ng kanilang tithes and offering. Doble sa kanila sa atin. Bakit? Nakita ko naman ang hanap buhay nila. Mas mayaman pa tayo dito. Bakit? May mga paret tayo dito. Doon. May trabaho, malilit ang sweldo. Tingnan nyo. Church ng Pasig, 50 attendant. Pero mababa sa kanila ang 10,000 weekly. Tingnan mo yan. Nagbibigay ang mga members dito, sabi ko yung pastor doon, na wala silang malaking income. Pero ang pinagtaka, sabi ng pastor, nung nagbibigay sila, hindi nila problema ang kanilang income. Yun pinagtaka ko sa mga members, pastor. Sila naman nagtitestimony, pag nagbibigay sila ng todo, hindi nila pinoproblema ang pinanggalingan ng kanilang income. Sila rin mismo, nagtataka rin. Hindi nawala ang trabaho, una sa lahat. Hindi nawala ang kanilang kalusugan, kahit sagupa sa ulan. Kalusugan na.
po yung testimony members nila. Mababa ang 10,000, 50 faithful members. Oh. Kung ikumpara sa atin, bababa pa tayo ng 3,000. Nakikita ko yung mga faithful na nagbibigay. Kaya hindi ako magtataka kung yung faithful na nagbibigay, pinagpapala ng Diyos. Bisitahin ko yung kapatiran na hindi nagbibigay. Bakit ganito palang buhay ng tao ito? Sabi niyo yung spiritual life na, hindi nagbibigay. Ito kung ang Diyos ang iyong kapartner, nangako naman ng Diyos, hindi ka pababayaan. Yun ang pangako ng Diyos eh. Ang tao mo ay nagmula sa alabok, at sa alabok din babalik. Ang Diyos po ay wala pong umpisa, there's no beginning, dahil siya po ang lumikha ng langit at ang lupa. Kung walang beginning, walang umpisa ang Diyos, at wala rin katapusan ng Diyos, wala rin makatalo sa Diyos, mayaman ang Diyos, bakit hindi ka magtiwala doon? Hintayin mo ba na tayo po ay may sampol? Nandito yung Diyos. Gibayin niyang sa Matthew, just iglap lamang. Saan ka maniniwala? Yun ay si Tomas. Kilala niyo si Tomas? Hindi ako naniwala hanggat hindi ko makita. May mga Tomas nandiyan ngayon. Kung saan pa itulutan na ako nandun sa lalagari ko yung mga Tomas na yan. May 10 malalagari ang lig dito. Gano'n na sabihin kung sino yun. Ha? Kilala ko itong mga members kasi ako yung pastor, kayo yun na. Sa lahat ng buhay mo, pinag-pray kita. Pinag-pray ko kayo. Kung bakit ganito yung kapatid niyo, ano nangyari sa kapatid niyo, hindi lumalago sa pananampalataya, ganun pa rin ang attitude niya, ganun pa rin ang character niya. Pag-examine ko spiritually, hindi ako tumitingin sa physical side, spiritual side. Nakikita ko yung video. Ha? Ito ang Diyos ay sinabi niya, I am the God of Israel, the invincible God, the eternal God. There is no beginning, there is no ending. Walang umpisa, walang katapusan. Samantalang ang tao nagmula sa alabok babalik, may katapusan, may kamatayan sa tao. Nangako ang invincible God. Pag ako ang pipiliin yung partner, hindi ko kayo pabayaan. Kaya sabi yung title natin, make God your partner. Siya ang dapat natin maging kapartner sa buhay natin. Ha? Siya ang ating kapartner kung may problema. Siya ang ating kapartner kung tayo po ay walang problema. Siya ang ating kapartner sa lahat ng dako ng buhay na ini-enjoy natin. Bakit? Nagkaroon ka lang ng ganito, binitawan mo kapartner mo. Pwede ba ito gano'n? Ha? Mayayan ako tayo mga kapatid. Make God your partner. Naayon po sa Mark 11, verse 25. Have faith in God. Sa unang puntos. Proverbs 10:22. Sa Proverbs 10:22. Anong sinabi ng Bible sa Proverbs 10:22? Ha? The blessing of the Lord, it maketh rich, and he abideth no sorrow with it. The blessing of the Lord. Kaya blessing will surely come. With God and the Christians working together, whenever God is your partner, success will surely come. Sigurado yung tagumpay, spiritual na tagumpay, pangalawa lang po ang physical. Hindi mo pwedeng unahin natin ang physical, pangalawa ang spiritual. Pang-inner na problem, kaya resolbahin ng Diyos. Paglabas na problema, kaya rin resolbahin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, piliin mo ang Diyos ng iyong kapartner. Simple naman hindi lang palaliman ng sinasabi ng Biblia. Surely come. To man, financial prosperity is surely prosper. But remember to share your profit with God, your partner. Ito problema. Ang mga mananampalataya, pag sila po kapartner nila ang Diyos, ang mananampalataya naman ay mandarabog.
Bakit? Tingnan nyo. Pag tayo po'y nagkaroon ng 100 pesos, yung 10 pesos para sa Panginoon, kinukuha pa natin yung 10. Pwede ba susunod na lang yung pastor? Magpasalamat na tayo, hindi 90 pesos sa Diyos, 10 sa'yo. O yan, di ba? Ang partnership, kahit sa batas, the rule of partnership, yung sa batas ng tao, yung batas natin, our constitutional law, ang ating process, yung hati ng partnership, ay talagang masusunod ka sa ayaw mo at gusto. Pag hindi, pwede ka sakpan ng at niya. Kasi hindi ka sumusunod sa rules, pwede ka paalisin yung may-ari. Ang Diyos, sa Kanya na nga ang lahat ang Diyos. Tapos, pag ibigay mo yung 10, nakasiman ka. Hindi yung bigay sa akin. Bigay yung sa Panginoon. The tithes and offering. Tingnan nyo po yung 10 nagbenta ng lupa. Kinupit pa. Pinatay ng Diyos. May karapatan pumatay ang Diyos. Siya ang lumikha. May karapatan siya kulang ang buhay. Ang tawag ng word yan, martyr ng Panginoon. Tawag ng word na is physical sight. According to one's wisdom, that is martyr. Pinatay ng Diyos ang kanyang nilikha. May karapatan siya patayin ang kanyang nilikha kasi siya ang nilikha. May karapatan ba hindi niya kayang kukunin? Pinatay niya po. Ayaw pong dalawang nangkupit ang pinagbintahan ng lupa. Bentahan ng lupa. Tignan mo, by grace yun. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Diyos sa partiyan po ng pagbibigay sa Diyos. Dapat huwag natin pong kukupitin yun. Magpasalamat din siya na amazing. God has always claimed 10% lamang sa isang 100. Pero pag hindi mo maintindihan ng tithes, huwag ka nang magbigay. Hindi na kailangan ng Diyos yung tithes. Pwede gamitin ng Diyos ang mga agila, mga animal, to give the blessing. Okay? Pwede, makapangyarihan na yun. Huwag yung liitin ang kapangyarihan ng Diyos. O yung mga ibang members na makaunawa ng tithing. Di ba? Brother mo? Yeah. Si brother mo nagbiyay. Patay ang kanya pong bilas. Bilas ba yung namatay? Sa kalusugan, pinagkalong ng Diyos sa kanya yung safety. Bakit? Madali ba yung safety? Hindi. Anong bigay? Diyos yung safety natin. Hindi yung marunong ka mag-driver. Hindi po. Ang Diyos na umahawa yung sakyan mo. Ganun yun. Di ba maraming pagsalamat natin sa Diyos siya? Amen. Subukan mo ang Diyos. Kahit wala ka Panginoon, kaya ko mag-drive. Huwag mo hamulin ng Diyos. Kasi sandahin lang po yung mawala yung preno o mawala yung sight. Naantok ko ng ganyan. Pag-gising mo, tumalo na sa bangin yung sakyan. Pwede yung mangyari yun. Dahil ang Diyos ay makapangyari yun ang Diyos. Hindi niya pong paiturutan na gano'n ayaw ng Diyos. Pero to discipline His children, pwedeng gawin niyo. Kaya huwag natin hamulin ng Diyos. Pero ano bang sabi ng Bible po? Yung hindi nakaalaala. Sa Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. But thou shalt remember the Lord. Tandaan niya. But thou shalt remember the Lord thy God. For it is He that giveth you the power to get wealth. Tandaanan nyo, tandaanan natin, na ang Diyos ang nagpipirmit, nagpapahintulot na magkaroon ka ng wealth. Dahil sa magitan ng pagsungkit mo ng wealth, sa magitan ng hard work, sacrifice, busy man, hindi mo nakuha po yung hard work kung hindi sa pagbibigay ng Diyos ang good health sa iyo. Pag-safety, libre naman ang hangin sa iyo, libre ang tubig sa paarapan mo ng Diyos. Kung saan sa iyo ang tubig, sa iyo ang hangin, sa Kanya lang ay lupa, pwede yun. Hindi po lahat galing sa iyo, Panginoon. Kasi nasa akin naman ang ilog, sa akin naman ang tubig. Nilikha ko ang tubig pa yun kaya sa akin. Ay hindi. Ang Diyos ang lumikha ng karagatan. Lahat mayroon sa lupa ay galing sa Diyos. Kung bakit napunta sa iyo, pinahintulot ng Diyos mapunta sa iyo. Yun lang, sabi ko ng Bible sa Deuteronomy, remember the Lord thy God, tatandaan niya ang Diyos yung Panginoon. For it is He that giveth you the power to get the wealth.
Di ba ka? Alam niyo mga kapatid, in the Old Testament time, it is blessed, and blessed be the Most High of God, which delivered thine enemies unto the hand, but He giveth him all the tithes. After all, di ba kinig ko? Sa Old Testament, pinatunayan ko ng mga men of God, nung sila po ay binibigay yung 10% sa Panginoon, pati yung kaaway mo yung mga men of God, sa magitan ng intervention ng Diyos, nagkaroon ng peace. Peace. Mas mabigat pala yung action kasi salita. Sa spiritual side, kung ginagawa mo yung tungkulin mo sa Diyos na nanglilingkod, lahat na kumakaaway sa iyo, yung umaayaw sa iyo, pwede gawin ng Diyos at peace. Yung kumakaaway, tibugin ng Diyos ang kanyang puso, pwede siya humingi ng sorry at siya po magkipag-peace sa iyo. Dahil sa intervention ng Diyos, hindi dahil po, katulad niya kanina, mayroong kinausap. Hindi dahil ako yung kinikilala ng ganito. Na-awarded na ito, awarded ganito, tinapos. Hindi yun. Dahil mahal niya ang Diyos. Kaya, nag-submit sa gusto ng Diyos to respect pastor. Bilang double honor commanded by the Lord. Amen. Hindi naman ko hinihingi ang respeto niyo. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na, respetin mo ako, okay, professional. Respetin mo ako kasi ganito ako. Hindi naman ganun. Matuto ang respeto doon. Respeto daw doon. Makikilala mo sino ako ngayon sa'yo. Lingkod ng Diyos itong kinakausap ko. Kung lingkod ng Diyos, speak map o spoken o representative to speak in behalf of God. Katulad yung mga nagsasalita sa ating sekretary. Spokesman ni Duterte. Siyempre, anong sasabihin ni Duterte? Yan ang sasabihin sa taong bayan. Ako, nagsasabi ako mula sa banal na kasulatan upang hindi ako magkasala. Ang umahatol ang judge sa hukuman na ayon sa kanilang tagday na karunungan, so magitan ng research sila sa mga batas ng libro, itong mga books, final code, ganyan, constitutional law, daming batas siya. Doon sila nag-base. Hindi po naayon kay ganito, naayon sa kanya, hindi. Nag-base sila sa book. Itong mga book ng auto, ay ito yung mga magagaling na book. Magagaling na auto. Ganyan. Sa atin, hindi naman ang ating basyan. Basyan po natin ay mula sa salita ng Diyos. Kaya, the children of Israel, according to law, were required to give their tithes and offering. Noon, batid niya ang kanilang offering. First tithe is for the priest and the servant of God. Sa Numbers 18 verse 21. Second Chronicles 31 verse 5. Including the first fruits, all the increase of the field. Sa Nehemiah 10:37, all first fruit, all manner of grace, and the tithes of the ground should be given unto the Lord. Amen. Mahirap bang gawin yun? Ito, makinig po, makinig. Pastor, ang aking hanap buhay dyan ito lang. Magkano siya ko isang buwan? Palagay mo 5,000. Mababa na yung 5,000 isa-isang buwan. Sinubukan mo ba nagiging tither ka sa harapan ng Diyos? Lahat ng increase, pagdagdag ng Diyos ang iyong income, ibinigay mo sa Diyos. Sasabi mo sa akin, Pastor, mahirap naman ang buhay ko ngayon. Nagbibigay naman ako. Pag totoo ang sinasabi mo, mali ang Biblia, hindi na ako mangarap. Magre-resign ako bilang pastor. Aalis na ako. Yung kapatid na yun, tama pala siya. Mali ang Diyos. Sa sinasabi sa banal na kasulatan. Pero ang sabi ng Bible, His word is pure. Subok na ang kanyang salita. Sa unang wala pang word, subok na. Nasubukan na yun. Kaya agpay-pay. So, uray, buyatang di asido. Agdang kumintag sa una, rumor di agpay-pay sa kitag. Natotoo ang kanyang salita. Walang matagpuan kasi malinga. Sa atin, man is from the dust. And unto dust thou shalt return. Sige nga. Sino nga yung pagpatsinderta? Ayan ang hapon ko sa inyo, members. Simple naman ang instruction ng Diyos. Yung pagbibigay nyo, yun sinasabi ko sa inyo Actually, yung ating financial natin, yung mapupunta sa akin, hindi ko pa tinanggap. Hindi ko pa tinanggap. Alam ni Mrs. Yod, si Mrs. ko bumabakap dyan. Siyang bumabakap.
Ginagamit ng Diyos sa pangkapan ko gawain. Tingnan nyo. Kung honest lang tayo sa bigayan, walang mandaramok, wala kong pumuputi. Pasulong tayo. Actually, so sa totoo lang, hinamon ako ng pastor ng Maynila, bakit hindi ka magkaroon ng worker? Kahit 5 workers, mag-establish ka ng school, kami ang babackup ng gastusin para i-register sa SEC. Ito, tuktok ka naman ngayon. Present mo na lahat ng ebidensya na mayroon ka. Pwede ka magtayo ng school. Eh, paano magkatayo ng school? Eh, mismo ang mga members pwede sila magbigay support sa gawain. May unpaid po sa giving, mayroon. Ganyan. Eh, dapat sana maging tapat tayo sa maraming pagbigay. Kasi malapit na naman ang Disyembre. Eh, yung mga bata, hindi pa nagano'ng 10 piso a day. Yung nakaraan, mayroon pong 2 nagbigay. Sa mga taga-grande, sa mga babae doon. Si Bless, piso-piso. Anong iyari mo sa Diyos? Okay? Tandaan nyo yung kapatid. Sa Deuteronomy 11:26-28, ito ay warning para sa ating mga kapatid. Anong nakalagay sa 27 ng Deuteronomy chapter 11? A blessing if you obey. There is a blessing will surely come. Darating na sigurado ang blessing if we obey His word. At ang sabi mo ng Bible, the commandments of the Lord, may isang ability ni Diyos, kada tayo, may isang blessing. No, agtungpal tayo, ibagbaga na kada tayo. Ito verse 28, anong sabi doon? It is a curse if you will not obey the commandments of the Lord, your God. May isang sumpa pag hindi ka maging masunurin sa Diyos. Subukan mo ang Diyos. Subukan mo. Huwag mo subukan na hindi ka magbigay, parang nanahig may sumpa. Nasa ilyan. Pero itong hamon ko sa iyo. Kung mag-obey ka lamang within 1 year sa Panginoon at sabi mo, nagiging pobre na ako ng Panginoon, pastor, nung lagi akong giver, nagbibigay, laging bigay, naging pobre na ako. Ang pera ko noon 1,000, ngayon kahit piso wala. Pero malusog ka naman kapatid. Opo, na-hospital ka, hindi mo pastor. Opo. Hindi mo binigay, na-hospital ka 5 beses. Mastos ka ng 300,000. Gusto mo ang punta doon? A blessing if you obey the commandments of the Lord. Pero it is a curse if you will not obey the commandment of the Lord. Amen. Chapter 11, verse 28. It is a curse. Sa Deuteronomy 11:28. For the second point. Remember, Christian, you're going to pay somewhere your tithes. You're going to pay your tithes somewhere. Blessing, or it is a prophet, or blessing, or whatever prophets. Yung pronunciation mo, alam mo, matagal na kasi ito sa English eh. Prophets. Si Bless, kinukurik ako si Bless. Yung anak ko din, wala namang expert sa English kasi hindi natin lingwahe yan. Pero, meron tayo naman yung pronunciation mabuti-buti. Kaya, sabi ko sa inyo, kayo po nag-aral ng grammar. Hindi mo titignan yung prophets. Prophet, nakakaya mo pasok, ikaw ba yung doktor? Prophets, even the pronunciation. Hindi yung titignan nyo na. Ang titignan nyo yung message sa lahat. Yan. Tinitingnan ko yung mali ko kinukurik kong sarili ko. So, magkita ng panood ko sa ating pong camera. Okay? Huwag yun mo na akong subukan. Pastor, tapos mo ba sa English? Para makita mo, ipakita mo yung English ko. Hindi. Para pagkaligan kay Christian, tira-tira, para dumating sa atin yung kayabangan na. Okay? Hindi yan ang sentro. Kayo mga grammar yan. Ang titingnan nyo yung sakit. Okay? Kasi yung mga expert, lagi sana mag-exercise sa English. Yung mga nurin-nurin ka, pumunta sa ibang bansa, mag-English na. Bakit? Lahat ng kausap niya, English. Sino ba sasaya magsalita ng English? Gano'n. Lalo ng 10 years na doon sa Amerika o 10 years sa ibang bansa. Ang tunukan lang kanila na nakupya. Bakit? Lahat ang usap doon parang hindi ka marunong matulong mag-English. Makita mo kailangan spoken dollar, marunong na. Kasi, hindi ba siya mayroong kakarunungan, pero mas maganda naman kung nag-aaral. Hindi ko naman sinasabi, mali yung nag-aaral.
Sabi ko ako nag-aaral. Pinag-aaralan niya eh. Okay? The blessing of the prophets, which is the result of the joint effort, being partnership in God, yung Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, bilang kapartner natin ng Diyos, obligado ka ibigay mo yung share mo sa Diyos. Any increase of the field, lahat po ng pagtaas, ang profit mo sa field, yung mga ani, ibibigay mo sa Diyos. Okay? Pastor, mahirap na ako. Sabi ng Diyos, hindi ka pwedeng maging mahirap. Kailangan ka. Kasi ikaw ay isang provider din. Salamat sa may mga teacher dito na nagbibigay. Pero may mga teacher din na nagbibigay ng todo. Alis lang po, kapatid. Okay? God imposes the foundation in the law. Kung partnership ng batas, talunan po tayo. Tayo po'y lagi nagkakautang sa Diyos. Pagdating po sa giving, pagdating po sa paglilingkod, tayo naman ay nagkukulang pa rin sa larangan ng paglilingkod. Pagdating sa panalangin, ang Kristiyano pa rin na nagkukulang sa panalangin. Pagdating naman sa pag-aani, ibinibigay ng Diyos ang parte niya. All, lahat binibigay ng Diyos ang kanyang parte. Sa atin lamang laging failure because hindi natin nag-imit yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, I challenge you. He is going to curse with curse those Christians for robbing the Lord. What is really His share? Yung share ng Diyos, mapupunta sa iba. Sisingilin ka rin ng Diyos pagkatapos sa buhay nito. Sisingilin ka. Kaya sinasabi ko na sa iyo ngayon, para huwag yung akong sisihin, pagdating ng araw, kasi magkita-kita rin tayo sa langit. Bakit kasi wala akong reward? Sinabi ko na sa iyo, magbigay ka para sa Panginoon, eternal reward. Wala akong reward eternal kasi yung pera mo, mas minahal mo yung temporal kasi mag-ibon ng riches in heaven. Maawartan ka? Ilang kaluluwa ang nadala mo dito? Wala, Panginoon. Magkano, binigay mo sa akin ang share ko sa iyo. Kinumit mo lahat, computing natin. Mula ng January to December. Computing ko nga. Magkano salary mo? 10,000. Magkano binigay mo lahat? Mula January to December. Nangupit ka. Sisingilin sa iyo. Nagkapagkatiwala. Iniwanan mo ang mahal mo sa buhay sa lupa. Ganito ang mangyayari sa kanila. Ngayon, nandito ka sa langit. Ang mangyayari, imbis na ikaw ang nagkaroon ng sumpa, yung mga susunod sa iyo. Iyak ka sa pulo. Kasi iyak to, ang mga tao, walang matatanggap na luwan. Kung hindi ikaw mapalo yung mga anak, hindi yung anak, sa iyo mangka. Prove now, saith the Lord. Kaya ang pangatlong punto sa 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse. God's true church. Prove me now, saith the Lord. Herewith saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, if we trust the Lord, bubuksan ng Diyos ang langit. Ibubuo sa iyong blessing. Sinabi ng banal na kasulatan niya, huwag mo nang hintay na yakpati, yakpita na ito. Proven na po sa Bible nga. Subok na ang kanyang sarili. Napata sa ito sa ni Diyos. Naglamag mo na dyan. There shall not be room enough to receive it. Sa Malakay 3:11, I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground. Kung ikaw ay giver, yung po nagbibigay ng peste sa ating pong mga panim, i-review mo Diyos yan. Bakit? Yung kasi produkto mayroon ka, ibinibigay mo. Kung ano yung natatanggap mo sa product na yun, ibinibigay mo sa Diyos. Kaya ang Diyos na may-ari ang lahat. Siya maghahanda po yung di-destroy yung mga panim. Kung ang bagyo, di-destroy ng panim, ang Diyos ang hahardang dyan kasi nanggaling din sa Diyos ang utos. Nagmula sa bagyo. Di ba sinabi ko sa iyo? Hindi ko pinagkumalakyan, si Mrs. Binagyo dito lahat sa Maynila. Tinungurungan dito Maynila, yung kanyang nakuha ng lupa dito eh. Pero sa lugar, sa banding, sa banda, yung kabilang tubig. May nakuha ang hektarya ng lupa ito, ng laan niya. Ang sariwa noon ay 18. Yung ani niya doon, yung
Noon yung isang istorya, mga 120, 130. Naging 150 doon. Isang istorya. Dito naman sa Matyo, mga 20, 30 lang sa 9,000 square meter. Lugi. Pati abuno lang lugi. Doon kumabig, naging 21 sa liwa. Kinumpute misis kaya. Lumabas yung ano. Binakapan lahat ng talo dito. Sa 5 years, 7 years, na ganyan po ang income niyo po sa lupa, sa field. Hindi kailangan bumagsak. Walang tao. Ang pinagtataka ko sa mga farmer, tinungro, walang ani. Mahirap na ako, pambayad sa utang. Nasubukan namin si Jesus. Kasi pumunta ako sa bukid, kumuha ako ng palay doon, nag-pray ko yung pantalo, galing ko pa dito sa ata, pinilulot ko yan. Paano ko po yung nagmula sa bukid, sa iyo ko pa rin. Bendisyon lang mo, bless mo po itong palay. Hindi alam yung ispyan. Tapos ko yung pinipray, kita ko mo doon. Bumabagyo pa, malakas ang hangin, malakas ka ulan. Treasury dyan, hindi tatalo. Bagkaan na direct, tanong-tanong yung sakop. Makayos siya dalaw. Panginoon, malakas ang ulan, mababang presyo. Diretso sa simbahan. Andam ko na nga, tanong magayos, hindi mo pwede yan. Hindi, diretso sa simbahan, dinala sa simbahan, sinunod ko. Nauna ko yung sakyan, sumunod yung sakyan na blue. Diretso simbahan. Imbis sa 50, nagiging 59, 58. Timbang sa sakyan. Imbis na 11, 12, nagiging 16 sa liwa. Hindi bumaba. Imbis na isarado, hindi yung sirit, di ba? Karamihan ngayon ay isara ang bilihan. Pinag-pray ko yung bibili. Ito lang kita, mamangyarin. O yan sa kanya lang yun, ha? Kaya meron ka natalo yan kung sumusunod ka sa Diyos. Kaya nasabi ko, mga partner natin eh, puro laging talo, puro utang, bawal sa utang. Ano kaya problema? Problema mo yung relasyon natin sa Diyos. Yan ang problema. Kaya, I will rebuke, said the Lord sa Malachi 3:11. God will give peace and favor with other nation. Magkaroon ng kapayapaan sa ibang bansa. Katulad sa atin, meron tayong pagkipagdigma. Future in South China. Kasi ang China, mahigit 3 million ang sundalo doon. Sa atin, wala pang 500,000. Paano makakayanin ng labanan ng China? O, sige nga. Kaya ba ang China? Hindi natin kaya. Kahit 1 million lang pakawalan doon, pumunta sa atin. Hindi natin kayang sagupay ng 1 million. Kompleto pa ang armas yan, kompleto pandigma sa atin. Bibili pa ng pandigma, yung pang-korok-korok na helicopter o jet fighter natin. Magtagal lang sa iba po, may diferensya, mechanical defect natin. Hindi pa nagkatagal sa taas ang hindi maraming digma na mabilis ang takbo. Mechanical cut, ngayon sakyan, wala na. Wala nang tamahang sa pandigma ng muna. Kaway kasi imported na ngayong gamit eh. Sa atin, mga segunda mano. Binili ng ilang magkaroon milyon, binurak na naman ulit yun. Imbis na 500,000 sana, ay gagawin 1 million. O di sana kung tayo 500,000. Binulsa. Pipirmahan na yung releasing company sa Pinas. Kaya magkaroon, kaya importante na magkaroon po ng kapayapaan ng Pilipinas sa Diyos, yung relasyon ng Diyos sa tao sa ating bansa. Ay dapat magkaroon ng relasyon. Paano magkaroon ng relasyon kung hindi mo na maging anak ang mga taga-Pilipinas sa Diyos ng Israel? Kung mismong kaligtasan hindi nila alam, ay sino magbahagi sa kanilang kaligtasan? Kung hindi yung totoo, nagtuturo mula sa banal na sulatan, na save by grace, ikaw ay makasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ. Hindi naman ang karamihan sa atin. Ito na magitan ng ribot ko, sa magitan na yung mabay, sa magitan ng pagsunod ng utos, ikaw ay anak ng Diyos na. Pero ginagawa natin yan. Ang pag-asa, hindi po sayang ito. Ang pag-asa, yung nakakalam mo po. Napailaw tayo na una. Hindi isir, kalidad yung pa. Nanikris mo ka sa pulong bansa. Ang pukawahay, yung utang ang sigil kang banda. Ni Kristo ka. Kasi, hindi sa sulat. Gusto mo ito na tayo. Gali natin ito sa ito. Dapat marunong tayo mag-ano sa kapatataan. Amen? Itong mga young people, pag tinitingnan ko ng kanila may tinatawag ng ito.
saan ako yung magbabasa ng ganyan, magbabasa ng Bible, akala mo, wala! Huwag mo magbabasa ng Bible. Cellphone pala. Magbabasa ng Bible, magbabasa, ganun saan magbabasa. Sinalito ako, napunta ako sa likod. Cellphone. Ito mga young people, ay wala ako sa mga young people. Pastor, ikaw kapatid, kailangan Kristiyano mga asawa mo. Oo, Pastor. Ang barang, pagtagpuan kasi ko eh. Future problem yan, kapatid. Pagtagpuan ng ano sa future problem yan. Paghintay ka kasi, panalangin magkaroon ka ng girlfriend, boyfriend. Pag ang Diyos magbibigay ng girlfriend o boyfriend, God bless your family. Future problem. Ikaw ay magiging angkan ni Abraham. Kaysa yung angkan sa taas. Ang pangasawa ko ganito kasi nakita mo spiritual life niya. Siya, mayroon siyang bangko, mayroon siyang sasakyan, mayroon siyang lupa. At mayroon din siya. Kung yan ang hanap ko, bakit wala ba sa siya? Kasi, yan ang tanong. Yung mayroon sa kanya, wala ba doon? Ang lupa ay akin, sabi ng Diyos. Ang lahat mayroon sa lupa ay ang pag-aari ko. Kaya nga, hindi ka, sabi ko ng Bible, pananampalataya, magkakaroon ka. Kung lamang ikaw ay mayroong tiwala mo sa Diyos. Amen. Yun naman ang lagalan dyan, sa pananampalataya eh. Kung bakit may inang pananampalataya, dahil ayaw mong mag-obey, maging masunuri sa salita ng Diyos, saan ka gusto mag-obey? Yung panawagan ng word. Anong panawagan ng word? Dito ka, dito. Ano ba yun? Ganun tayo. Wala yan. O pare, ano tayo pare? Sa'yo pulutan. Sa akin ang ganito. Akong bahala. Minum ka, nawala. Pag-gising mo ba, nawala na kanina? Sumakit ang ulo. Hindi pa nawala ang problema. Naubusan ka pa ng pera. Taoy mo naman si misis. Hindi na yung pera. Ito. Nawala, nahulog. Nakasing ka kagabi sa mga pinagta. Yan. Sinungaling pa yung tao. Sinungaling pa. Members, I challenge you. Pag-big po tayo sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Nasaan ba yung mga young people? Nasa mga kamay ng young people? So, amen. Wow. Nagagawa, mag-iyo ka, thank you. Dahil pa ng mga young people dito. Tapos, kayo pagkasabi ni Dr. Cesar, the hope of our nation yung mga young people daw. Physically. Kasi mamatay ang matatanda. Sino ito? Matanda na yan. Ito matatanda na ito. Durang marami sa hukay, hindi ang patayan. Hindi porti matanda, may mauna rin na bata. Yung mga young people eh, matanda na yan, malapit na sa hukay. Ako, marami pa akong mararating. Oy, nagkamali ka, bata. Yung buhay mo, kahit anong oras, pwede ka rin maganyan. Amen. Nasa tiyan pa lang, pwede naman eh. Yung mo sa simenteryo, meron yung ganyan eh. Meron bang namatay ng bata? Meron. Meron ako ng matanda? Meron din. May nakakalam mo kamatay? Wala! Yun pala eh, saan ka na? Malapit na sa hukay ito, ilang taon na, 70. Ako eh, 20 pa lang. Huwag mo sintinsya agad na mauna ka sa akin. Eh ako, 20 pa lang. Hindi mo sabihin niya. Huwag ka magyabang ng ganyan kasi walang nakakalam ang bukas. Brother Alex, si Brother Alex ito eh. Alam mo ba ang bukas, Brother Alex? Ito si Ivan, alam mo ba ang bukas? Wala. Ikaw, Joshua, alam mo ba ang bukas? Wala nakakalam ang bukas ng kapatid. Kaya habang may hininga, magkita na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Si Brother ito po, ilang bote ka nakausay isang araw? Ilang beses ka na kayo? Hindi, ilang beses ka na? Ilang beses ka na isang araw? Ay sabi mo yung mga scientists eh, iinom kayo ng walang baso. Minom mo ng tubig. Tubig yan o ano? Tubig ko sir, malinaw eh. Tubig. Malinaw na tubig yan. Malinaw yan. Malinaw lang. Hindi malinaw na malinaw. Maging faithful kayo sa Panginoon pag-iinom ha. Kasi ay umiinom ng malinaw na malinaw. Malinaw lang pastor. Malinaw na sa kanya. Ibig sabihin yung pure water. Malinaw sa bituka. Kaya maging faithful kayo.
maghihintay ang parusa ng Diyos sa mga unfaithful, disobedient, sinungaling pa. Amen. Yung mga young people sinungaling ito, may nililigaw, 3. Ay! Di ba, Kusen, tama yun, ha? Nanligaw ka na karami, nawala na ngayon, lalong pa ulit. Hindi tayo umiyasang ganyan. Pag nanligaw ka, yun talaga, ang buhay ng ligaw mo yun. Pag kailangan na. Di ba ganun? Ba't hindi mo ka magsalita? Ay, naku, makinig kayo. Ha? Sige. Sabihin niyo sa akin, basta, may nagmahal sa akin, hindi ko sinasagot. Kasi unsafe yun, amen. Bitaan dito ka ba? Kausapin natin. Ayan. Para ipag-pray yung unsafe niya. Pag naligtas, ayan. Di ba tama, Rhea? Oo. Ganyan Rhea, ganyan gawin. Ito eh, maraming mga sikreto mga young people. Mga young people, dapat kayo magtutoo. Ha? Sa biblical way, hindi pa parang manligaw itong mga kabataan, hindi pa nila alam ang tunay ng pagmamahal. Oh. Katulad di ba, ni ito si Hazel. Batang nanay yan, pag gusto mo yan, batang nanay. Ang asawa niya isang barakong lasingero. Wala, papatayin niya, yung brother mo. Hindi ba ganun pamilya? Pag nasa mabuting kalagayan ng kanyang anak, masaya sila yung babe. Oh, di ba ganun? Yes, ito yan. Ay, tatayin mo, huwag kang mailaw. Sabi ng mga asawa niya, sir, hindi. Maganda ito. Kaysa yung, tatay, mag-inuman tayo, huwag kang mailaw. Sige, ito ang hapon ko sa inyo, JP. Amen? Amen. Amen. O God, Almighty God, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa paalala mo sa amin na ikaw po ang aming pipiliin na partner namin sa habang buhay na pagkabuhay namin sa lupang ito o ang aming pamuhay sa lupang ito. Dalayan mo, Panginoon, na huwag mong pabayaan po ang mga tupa. Bigyan mo sila, O God, laging encouragement, laging may isa lang paglilingkod. Bigyan mo sila ng humility at heaven wisdom. Ganon din po, Diyos, na ikaw rin po ang kanilang pipiliin na kapartner nila sa kanilang buhay. Na hindi lang po sinasabi, kundi kanila pong gagawin naman. Ano po ang aming kahinaan? Ano po ang aming pong kinaharap na problema dahil Satan nag-i-hinder? Ay ikaw rin po, O Diyos, ang magpigil kay Satan dahil ikaw rin, Diyos, ang aming pinigilan ng mga mangyarihan ng mapagmahal na mga sa iyong mga anak. Dalayan po, Diyos, encourage ng mga members to come to the altar. At kami po'y magbuklod sa panalangin, mga men upstairs, mga ladies downstairs. Tayo po'y magbuklod sa panalangin sa pagwakas po ng ating service. I challenge the members to come to the altar and pray whatever your prayers. Hindi ko alam. Bakit hindi mo isang guli sa Panginoon tayo po'y magbuklod sa panalangin? Ang ways na tagumpay sa pamumuhay. Ikaw lamang po ang lifetime habang buhay na kapartner namin sa pagsamantalang lupang pinagdalo sa amin. O God Almighty, tulungan mo ang kami ng Diyos by the grace and mercy kaawang ng bawat isa. Kundi it is a curse to those who disobey thy word. I pray, O great God, na patawarin niyo kami, Ama, sa aming maraming pagkukulang sa larangan ng paglilingkod. Sa aming pananalita, sa aming paghahalap, sa aming pong ginagawa sa araw-araw na pamumuhay. Patawarin niyo kami, ang mga tupa, yung pong bantayan ng mga plako ng Diyos. Ang kanyang testimony, ang kaaway, ang gusto mo pumilo sa kanila, ganun din po ang bawang pamilya at nila.
Ganon din po ay Father, yung mga kapatiran may sakit spiritually, physically, ay yung pong kaawa naman na bigyan mo ba ang pagkakataon gumaling spiritually, physically, upang sa ganon ng Diyos, ang kanyang buhay, ibigay sa iyo, i-surrender sa iyo, upang i-repair mo Panginoon ang damage sa ginawa ng tao. I pray, Father, ang paglago ng gawain, nasalalay sa iyong kamay. Sa magitan ang pagbigay mo sa amin ako, na lagi mapakumbaba sa lahat ng panahon. I-bless mo sa lahat ng kinig ng mensahe. Siya na mong bago sa Jesus Christ. Amen. Awitin namin ko yun. Thank you, Lord.